Hello guys, what's up, what's up? Welcome back dito sa ating live. Hindi ko sure guys kung anong nangyari, biglang nawala or nag-cut yung aking live. But yeah, ayun, start ulit natin, walang problema. Live ulit tayo dito sa ating community. So hindi tayo papapigil, baka nawalang kuryente dun sa internet connection or anyway. Yeah, sige po. Hintay lang natin makabalik yung ating mga viewers and maya-maya lang nandito na yan. Wait lang natin sila. So I believe makakabalik naman yan kaagad. Yan. So hintay-hintay lang po tayo sa iba na makabalik. Yan. Okay, live na ulit. Sige. Ayun, may mga dami ng comment kanina eh. Pero buti na lang hindi pa tayo nakapag-start ng Q&A. So ngayon natin po i-start yung Q&A dito sa second live na ginawa natin. So hindi ako sure bakit nag-cut. Pero yan, kung loud and clear, yeah, pwede na tayo mag-start ng ating live training ngayong gabi. So, may mga viewers na rin tayo na nakakapasok lang and I believe manonotify din naman sila kapag naka-live na naman to, manonotify din na may mga pumapasok na, so bumabalik na sila. Sige, so maghintay lang tayo ng ilang sandali. Ayan na sila, bumabalik na. Sige po, sorry, hindi ko sure kung anong problem, pero bigla pong nag-end yung live. Kaya, ayun, sige, may mga technical question po. Sige. Sige, ayan. May mga good question dito like kay Brother TK. So, babalikan natin yan. So, how about yung iba po na nandyan sa live? Yeah. I believe live na po tayo. Ayan, pasok lang po ulit kayo sa page. Ayan, nandyan na ulit. Sige, nakabalik na yung iba. Sige, so habang hinihintay natin na makabalik din yung mga ibang live viewers natin, so maya-maya lang dadami naman to. So nandiyan na rin sila. So ayun, ang topic po na pinag-uusapan natin dito is related pagdating sa sales, marketing and business. Yeah, okay din na pag-usapan natin about motivations, inspiration or personal development. So malaking bagay talaga 'yon. Pero yeah, sasagutin natin yung question ni TK. Sabi niya curious daw siya. And sabi niya, hindi masyadong technical ang question niya, like psychological. Na-experience niyo po ba, coach, na makapag-feel ng scarcity mindset? Feeling na like your thoughts na hindi enough yung sales, not enough money, di ba? Not enough yung clients, and it lowers your confidence. Yeah. So sa akin kasi, yes, hindi tayo parang na hindi tayo exempted na makaramdam or ma-feel yung mga ganung mga mindset. Okay? Pero it's all about the mindset. 'Di ba? Lahat naman nandoon nagsisimula sa mind natin. And sa una, okay lang 'yon, pero along the way kasi masasanay ka rin na kapag na-build mo yung mindset na yes, hindi ka mauubusan ng client, kung nagsiserve ka ng client, hindi ka mauubusan ng pwedeng iserve ng skills na meron ka or pwedeng mong i-market kung, 'di ba? Kung meron kang tinatawag na abundance mindset, 'di ba? Yung mindset na dapat na hindi yung scarcity mindset, abundance dapat. Okay? Like sa Pilipinas, ako nakikita kong Pilipinas is napakayaman na bansa. 'Di ba? Sabi nga ni Isko, the next Singapore, yung Philippines. So ako, ganun ko rin siya nakikita. So abundance, 'di ba? Yung mindset natin. So yes, mga thoughts lang 'yon, mga iniisip lang natin, but most of the time yung mga iniisip natin is hindi naman talaga yung nagkakatotoo. Pero kung papalitan natin ng siguro action, consistency dun sa mga bagay na ginagawa natin, malilesen yung mga pag-iisip natin na bakit siguro not enough sales, not enough money, not enough clients. So sa akin, doon ko lang siya dinidil, brother, very straight to the point. Ganun lang ako nagdidil sa mga ganung mindset na kung meron man. Okay, hopefully makatulong yung brother yung quick answer ko about dun sa katanungan mo. Related sa katanungan mo. Hello po, coach. Balik-aral na po ako ulit sa Facebook ads. Sige po, balik-aral tayong lahat sa Facebook ads. And ako rin, nag-aaral din ako sa Facebook ads. And ang pinaka-best learning is yung everyday mo na ginagawa yung inaaral mo.
Okay? So, okay naman sa watch lagi tayo ng YouTube, watch tayo ng everyday, may mga Q&A din kayo nadadaanan sa new social media nyo. Pero, ang pinaka-best learning talaga na magtuturo sa inyo is yung actual na ginagawa nyo na yung mga natututunan nyo. Okay? So, yun, i-apply lang natin kung yung mga basics na natututunan natin, mga strategy, kung applicable man yan na gawin mo sa negosyo mo. So, by experience, mas marami tayong matututunan. Okay? Boss tips sa wala pang idea sa pagiging Facebook Ads Manager. Ano po to? Parang gusto mong maging media buyer. Tinatawag. Facebook Ads Media Buyer. Facebook Ads Manager kasi ang sabi niya. So, yeah, kung tips at ang gusto mo at gusto mong pasukin yung pagsaserve sa mga client, di ba? Mayroon kang mga hahanapin na client, then ikaw yung magrara ng ads nila. Di ba? Ang tawag doon is Facebook Ads. Kung Facebook Ads yung gamit mo, Facebook Ads Media Buyer. Meron din mga Facebook Ads strategies. Pero almost the same lang naman yun. Kung ikaw mag-handle, ikaw yung media buyer, ikaw yung bumibili, or ikaw yung nag-handle ng ads para sa kanila. Tips, yes. Kapag nagsisimula ka, kailangan mo kasing humanap ng client. And karamihan sa mga nakakilala ko, ang unang nilang ginagawa is nagbibigay sila ng pre-service dun sa mga client na gusto nilang i-serve. So sa simula, pre-service lang muna kasi gusto mo munang may mapatunayan sa sarili mo na nag-work yung mga natututunan mo. Okay? And si client, hindi rin tatanggi kasi nga pre-service ang ibibigay mo. Okay? Kung confident ka naman dun sa natutunan mo, nalaman mo na mag-work to sa client na gusto mong i-serve, yeah, offer ka ng pre-service sa kanila. Pero hindi palagi na pre-service. Sa simula lang, sa una, pangalawa, try mo lang. Pero soon, kapag confident ka na, yes, na nag-work yung mga ginagawa mo as a Facebook Ads Media Buyer, mag-ask ka na ng service. Okay? Yes, Coach, very helpful. Dalhin ko po itong tip nyo. Grateful sa live nyo, tulad nito, Coach. Thank you so much, brother. Okay, so, yung iba po na gustong magtanong, ayan, pwede sa Facebook ads related, walang problema. But mas maganda about sales, marketing, and business. Ayan. Alright. Sige. Ayun, nawala yung iba kanina kasi nga, nag-end biglaan yung live ko. Hopefully makabalik sila dito sa ating live. Yan, music muna tayo. Yan. So, ayun, dumadami na rin sila. Nakakabalik na sa ating live. Ayan, nakakabalik na. Ayan, bumabalik na. And siguro balikan ko yung question ni additional si Godwinner Bello. Ganda ng name mo, brother. Nasa YouTube siya nanonood ng ating live. Isa sa mga ginagawa ko and ginagawa rin naman ng mga ibang media buyer is they provide pre-value or pre-content dun sa social media. Okay? Depende sa social media na gusto mong pumosisyon, okay? Kung ikaw ba is confident ka sa video, yeah, YouTube is pinaka-best platform para makapag-add ka ng pre-content. Kung Facebook is still, pwede kang mag-post dyan ng mga social proof, results, value, na off-cam kahit walang video, pwede rin naman yon. Pero ang pinaka-best talaga is use a video. And isa sa mga way para magawa mo na, yes, okay, confident, magbi-video ko, mag-shoot ako ng video, pero kadalasan kasi pag gusto nating mag-video, nagkakaroon tayo ng parang pinapatagal pa natin. Anong ibig sabihin nun? Parang yung mamaya na, 'di ba? Sabi nga, manyana habit. Yung na-habit natin na parang dapat magbi-video ka ngayong araw tapos pinagpabukas mo. So nade-delay. So ngayon ang gawin mo, guys, ganito. Kung ikaw is magla-live o gawin mo live, ganito, like yung ginagawa ko. Ang goal ko is makapag-live weekly sa aking community. So, bukod sa live na ginagawa ko, I do recording din sa mga tips and strategy na pinapublish ko sa social media. And meron din ako mga reels, shorts content na pinapublish sa social media. So, depende sa gustong. Pero ang pinaka talagang best sa simula kung gusto mo mag-create ng content is mag-live ka sa Facebook. Okay? Yun yung pinaka-best strategy kasi nga, hindi mo na kailangang i-edit pa, hindi mo na kailangan pang masyadong maraming preparation kasi i-hit mo lang yung live,
Depende sa software, kahit wala kang software na ginagamit, kagaya nito, hindi mo na kailangan ng software na kagaya na ginagamit ko na may mga, tawag doon, may mga effects ka pa na ilalagay, that's optional lang naman po. No? Hindi naman kailangan na may ganyan pa. Di ba? May mga paganyan pa. Hindi na kailangan yon. So, optional lang yon. So ako, ang ginawa ko dati, cellphone lang po ang ginagamit ko nung nagla-live ako. So, wala akong other third-party software kasi nga medyo technical din kapag gagamit ka pa ng mga third-party software. Pero kung kabisado mo na yung software na yun, okay din naman. Pero baka magkaroon ng delay. So, do it live and gawin mo siya consistent, hindi naman daily. Meron akong friend, follow nyo po. Ang name niya is Gerald Claudio. Ayan. And check nyo kung gaano siya ka-consistent mag-live. Parang every time nakikita ko yung Facebook niya, naka-live siya. And sabi niya, meron na siyang 1,000 plus live dun sa social niya. 1,000 plus. Hindi ko natanong kung kailan siya nag-start mag-live, pero I believe, during the pandemic lang or after the pandemic na. Imagine niyo po, Gerard Claudio yung name niya, i-follow nyo na rin. Sobrang ganda ng mga tips na binibigay niya dun sa live training niya. Ayan. Okay? So, hello po, Coach. Sana kung hindi po ba nagagamit ang Botcade sa sales campaign objective po. Yeah, siguro pwede mong direct. Ako kasi hindi ako gumagamit ng tool na yan, Janelle. I tried yung mga tool like ManyChat, okay? Marami pang mga tool, mga messenger marketing platform na ginamit ko before. Pero mas fan kasi ko ng sales conversion na dumadaan sa funnel, sa website, or an online store. Okay? Pero I believe sales, merong update na nabasa ko sa community rin ng Pancake community ata yun. Hindi ko sure kung anong community yun. Pero pwede siya. I believe itong Botcade is a landing page tool. Okay? Sales campaign. Yes. Kung may pixel, pwede naman to. For engagement, I believe pwede siyang engagement, pwede rin namang sales. Pero kapag website, alam ko, website po ito. Yung Botcade na tool na ginagamit ng mga ibang mga e-com player natin. Yes, 100% nag-work yan sa sales campaign conversion. So, may mga, isaset ka lang doon ng mga metrics para matrack yun ng pixel. Okay? As long as meron kang access o doon sa domain or kahit pre-domain, pwede matatrack mo yung pixel. Ilagay mo lang yung pixel. Okay, si Ars Severino. Coach, magkano ang ina-add nyo budget for scaling? Okay. So, ako, ang ginagawa ko po for scaling, yes, nag-a-add ako. Yun naman po yung proper way ng scaling. Di ba? Vertical, horizontal. Pero kapag mag-a-add tayo ng budget, usually ang ginagawa ko po is ganito. So, hindi ko na pa ipapakita yung ads manager ko. Ito na lang. So, let's say, ang budget ko na nakaalat sa Facebook is, sa ads tayo. Okay? Let's say, meron akong 500 a day. Ayan. Ang gagawin ko po is, kung gusto ko mag-increase, i-increase ko lang siya ng 20%. Okay? Yung 500. So, ilan po yung 20%? So, magiging 300 na siya in total a day. Ganyan lang ako 20% palagi. Sabi ng nakausap ko sa Facebook and sa best din sa mga na pag-aralan ko, every 3 days yung proper way na pag-a-add. Pero pwede, as long as consistent po yung results na nakukuha natin dun sa scaling na ginagawa natin, but 20% lang 'yon. Hindi naman na sinabi nila na 3 days lang palagi. Still, I tried yung 1 day nag-add ng 20%, 2 days, and 3 days. And based on my observation, parang okay lang, same lang din naman. Di ba? So, parang ganoon. So, meron akong ads, nag-start ako sa 500. Ayan. Ngayon, yung ads ko na 500 a day, I believe ngayon nasa 3,500 a day na. Yung isang ad set ko lang po. Okay? I have multiple ad set and right now, ayan, hindi ko na lang sasabihin kung magkano yung ads ko today. Pero approximately mga
Nasa ads manager ko eh. Siguro mga 6 to 8,000 per day as of the moment yung ads na nirun ko on my personal campaign. Okay, iba pa sa mga client namin. Okay, so ganun po ako mag scale 20%. Yung isang way naman duplicate, pero parang dati mas nag-work sa akin yung pagdo-duplicate po ng ads. Yung existing ad, dinoduplicate ko yan by 3, by 2, pero medyo matagal po yung learning process kapag ganun, lalo na kapag dinuplicate mo siya ng mababa lang yung budget. Let's say meron kang 3-5 na high-performing ads. Tapos, duplicate mo yan. Siyempre, hindi mo naman duplicate yan ng 3-5 din. Parang bigla ang laki nun, di ba? So, yung ginagawa ko is, binabalik ko dun sa 500, yung duplicate. So, 500 ulit a day. Kung nag-duplicate man ako ng 5. So, additional 2.5 per day ang ma-add dun sa daily budget ko. So, sa akin, medyo nagiging matagal yung optimization kapag bago yung ad set. So, parang in one day or sa next day, nag-o-off na rin ako ng mga na-duplicate ko na ads. So, for me, right now, ang nag-work sa akin, you can try, is yung adding budget. And then, after mong mag-add ng budget, let's say, biglang nag-increase yung cost ng CPP mo, yung cost per purchase, CPM, cost per message. Okay? Pwede mo namang siyang ibalik dun sa desired budget na gusto mo lang. Let's say, from 3.5 a day, gusto mo siyang ibalik kasi sobrang taas nito, coach. Parang malaki na rin yung budget ko. So, ibabalik ko siya, depende kung saan mo siya gustong ibalik. Ibabalik mo siya sa 3,000, 1.5 per day, or 500 a day. Ikaw po yung magdi-decide nun. Decrease. Kung merong scaling, di ba, merong, anong tawag sa decrease? Basta papababain mo naman yung budget. Hindi ko ma-remember kung ano tawag doon. Pero ganun lang po, para hindi naman, para ma-recover mo naman. Kasi kapag tumaas itong 3.5 a day, di ba? Tapos, let's say, ang CPP, cost per purchase po yon kung nag-i-e-com kayo. Let's say, ang CPP mo dyan is 300. Stable sa 3.5. And then, next day, biglang nag-900 ang CPP. Okay? CPP, cost per purchase. So, ngayon, anong gagawin mo? I-off mo ba kaagad? So, ako hindi ko po kaagad ino-off. Binabalik ko lang siya dun sa desired amount na gusto ko. And most of the time, nangyayari, bumabalik ulit siya dun sa performance niya. Then, dun na lang ulit ako nag-i-increase, dahan-dahan. And ito, fina-follow ko na po yung 20% increase every 3 days or 2 days. Okay? So, kasi effective naman yung ads mo. So, hindi mo naman kailangan mag-decide na i-off agad siya kapag biglang biglang increase ng cost per purchase mo. Okay? So, hopefully makatulong yon. Janelle Bezela. Sorry, si Janelle ba yun? Si Ars pala. Christina, coach, nag-run po ako ng ads sa comment section. Po, may nagko-comment about issue, the page ko, parang scam. Yes, usually yung mga issue about sa page. Sa comment, hindi na, ang challenge kasi kapag dinelete natin, hinide natin, parang naapektuhan yung ads natin. Minsan, pinipm pa nga tayo dun sa inbox, yung mga, tawag dun is phishing link na meron daw issue sa page mo, you need to click here para ma-resolve. Hindi po ganun yung Facebook. So, mangyayari yung issue dun sa notification sa Facebook mo and then dun sa ads manager. May mga notification. Pero hindi po kayo directly ppm ng Facebook support na meron kayong ganitong kailangang i-comply. So, 100% yun, yung mga phishing scam. Kadalasan yun yung way para ma-access yung page mo, ma-access yung ads manager mo. Diba? So, wag nyo pong i-click yon. Siguro, hayaan mo na lang. And may ginagawa rin naman si Facebook na way para ma-take down yung mga ganun. And kung may mga nagme-message man sa page mo, wag mo namang i-click any link. Ano mo na lang, report as spam or move to spam. Okay? Okay, saan po makakahanap? Ano to? Sample resume or portfolio. Ming Ramos, siguro freelancer to. Portfolio. Best portfolio para sa akin yung social media. Okay? Hindi na kasi uso resume ngayon sa freelancing po. Ayan, yung hinahanap po nila, yes, portfolio para collection yun ng mga project mo na before. Pero tingin ko ang mga client, mas tinitingnan yung output or yung actual na ginagawa mo na talaga in a daily basis. So, mas dun sila magdadi-decide na, yes, okay ka. So, yan. So, kailangan mong i-build yung
social media mo as a portfolio. Watching from Bicol. Sir, yes, Steven, go to negosionetwork.com/499 to avail. Yes, available pa ba yung course na 5? Marami nagtatanong dito kung makaka-avail pa ba sila ng mga course na. Yes, available pa po yan. Thank you, Coach J. You're welcome po, Ars. Yes, available pa po yun. Okay, meron po bang question? Ayan. Question po related. So, hopefully wala akong na-miss kanina sa mga katanungan nyo. And if you have questions po related kanina, may mga nag-ask ng question kanina dun sa una kong live. Sorry, biglaan po nag-end yung aking unang live. Kaya nag-start ako ng another live para makabalik tayo sa live training natin. So, kung meron kang katanungan, ayan, i-comment mo na po. Sige, just now, makikipag one-on-one coaching po sana kami sa FB Ads, real estate industry po. Na-restrict lagi yung post namin. Okay. So, usually sa restriction, maraming mga reason. Pero number one reason is, may mga ginagamit tayong content na copyright. Okay? Ibig sabihin, yung copyright content like background music or content na pagmamay-ari ng isang kilalang page or a brand. Yung mga usually like trademark. Hindi mo pwedeng i-post or ibenta yung sapatos sa Facebook ads and then maglalagay ka ng logo na check. Hindi ko na nababanggitin kung ano yon. Pero yun. Usually yung isang reason din. So, yun, any content na tingin mong pagmamay-ari ng iba, okay, ingat din sa mga, kahit sa YouTube, ingat din kayo sa mga non-copyright YouTube background music na nilalagay natin sa video natin. Tapos sa picture din, I suggest na mag-effort ka, edit mo yung toto bago mo siya i-publish dun sa page mo. Kasi baka ang dami na rin gumagamit nun. Parang mga re-upload photos na lang ang ginagawa ng iba. Okay, i-own mo. Okay, lagyan mo ng edit mo, adjust mo. Crop mo, add ka ng mga other elements para maging own mo na yun. And then, avoid logo din kung alam mo na kilala yung brand na to or trademark yung company na to. Avoid yung mga logo. Okay? So, question. Sige po. Thank you, Coach. Ayun, nabasa ko na po ito. Coach, pwede din ba weekly scaling? Nasa sa atin naman po, yung sa akin daily, every 3 days, and meron din akong weekly. Ayan. Pero, ang scaling kasi guys, dapat prepare kayo sa pag-scale nyo. Hindi naman nakita natin na ang ganda ng performance ng ads natin, na excite tayo, bigla natin dinoble yung budget natin. Like kung meron kang budget na 1K a day, bigla mong 2K kasi nga ang ganda ng conversion, ang baba ng CPM, ganda ng cost per purchase. So, lagi nating isa sa alang-alang yung process natin. Number 1, enough ba yung stocks natin kung nasa e-com pa? Number 2, kung meron kang admin or CSR na nag-handle ng mga inquiries, kailangan prepare din sila dun sa number of inquiries na i-assist nila dun sa page mo. Okay, so pero yes, weekly, monthly, daily, every 3 days or every 2 days, pwede po ang scaling. Okay, pero hindi ko lang masasuggest yung mag-scale ka ng every an hour or multiple times per day. So siguro pinaka-best daily lang. Okay? Hindi pwedeng every an hour nag-add ka ng budget. So hindi ganun design si Facebook. Kasi Google Ads, yan, yung mga other platform, ganun design. Mas mabilis ka makakapag-scale sa mga platform na yun. Okay? New lang po ako dito sa niche na to. Ang gagawin ko po sana experience yung bagong bukas na mall business sa kaibigan ko. Okay? May business siya. Okay. Yung question na how much yung budget per day, i-ask mo po dun sa client mo kung magkano yung willing niya to spend dun sa ads niya para sa negosyo niya. Siya po yung magsasabi nun. Pero pwede ba siyang bigyan ng tip? Kung nagsabi siya na pwede bang 50 pesos a day lang? So, 50 pesos hindi papasok sa minimum. $1 po ang minimum. So, bigyan mo siya ng data kahit papano. Like, kung 100, let's say 100. So, 100, approximately sa 100, may posible na may mag-inquire sa inyo na 10 or 5 inquiries per day. Okay lang po ba yun sa inyo na ayun yung, and hindi pa po tayo sigurado sa 5 hanggang 10 inquiries kung bibili ba sila dun sa business mo.
mag-go through. So ngayon, the more na mag-a-add tayo ng budget, let's say, how about 300 or 500 a day? I-start natin para mas maraming inquiries na pumasok. So, bigyan mo lang siya ng idea. Okay? Or numbers. Kaya ang hirap pag page. Ayan, daming restricted na nangyari. Yes po, RAS. Yeah, ang dami po talaga. Lalo ngayon, mas marami na. Ang dami po kasing, di ba? Anyone can create page and anyone can create multiple pages. Yan. So, kaya ang best page po talaga na safe is gawa kayo ng page yun na nakapangalan sa inyo. Yun, safe yun. Then, nabibuild pa yung brand nyo. Ngayon, yung mga content nyo, ingat lang din. Yung mga yung re-upload content, post content with background music, ayan, mentioning yung brand na to, na ikini-claims nyo na connected kayo dito kahit hindi naman. Ayan, so yun yung mga reason. Okay, i-claims nyo. Parang ini-impersonate nyo na kayo, connected kayo doon kahit hindi naman or kayo yung owner. Paano po mag-run ng ads, product, more on sponsoring kasi yung tinuturo sa amin ng network marketer po ako. Salamat. Kung product, yes, may mga nakikita ko sa Facebook, may mga nag-run ng product para sa company nila, product. Pero i-check nyo po kung kakayanin ng cost per purchase. Medyo high ticket kasi yung mga product, di ba? Pero kung kakayanin naman, kung makakapag-add ka ng budget, kung kaya, run mo yung product. Okay? Pwede naman po mag-run. May mga nakikita ko na nag-run. You can use send message campaign or have a shop doon sa mga website. Pero start on send message campaign kapag product ang binibenta mo. So, sagutin mo muna yung mga possible queries, objections, question nila doon sa product mo. And yun yung pinakamabilis na way para ma-approve din yung ads. Kasi pag hindi mo kabisado yung proper way na mag-create ng website, landing page, and online store, usually, madali kang restrict, ma-disapprove yung ad mo. Kasi chine-check po yun. Consider na yung content natin sa page, yung i-ads natin papunta dun sa website is consider yun na sa review process. Okay? Hindi pwede na kung ano-ano lang yung ilalagay natin dun sa landing page or sa page. Okay? Ayun, dami na palang nagko-question dito. Thank you so much po sa mga bagong pasok sa ating live. Ilang days po ang ideal na mag-run ng ads? Ming Ramos, ideal po everyday kung kaya mo. Kung continuous naman yung operation ng business mo. Kung Sunday, challenge po kasi kapag i-off natin. Example, ang negosyo mo is nagra-run Monday to Saturday. Tapos, ang ads natin is naka-run continuously everyday. So, ibig sabihin, kapag Sunday, walang magsasagot ng inquiry. Okay? Yun yung challenge, 'di ba? So, iisip ka ng paraan paano mo siya semi-automate. Like, pwede ka mag-add dun sa page mo na ito lang yung operation hours nyo. So, i-expect nila talaga na walang mag-reply dun sa queries nila kapag Sunday. Okay? Okay lang naman yun. Kasi pag in-off natin yung ads natin tapos on na lang ng Monday, manual nang gagawin yon, and also affected din yung optimization process or learning process ng ads natin kung tuloy-tuloy tayo nagra-run ng ads. So, kung low budget lang naman, everyday ka magra-run ng ads, tuloy-tuloy lang, continuous running na yung ads natin. Huwag nyo pong i-pause, unpause, pause, unpause. Ayan, tuloy-tuloy lang. Much better na ganun nakadesign yung ads natin. Kung scheduled ads, pwede rin naman po. Scheduled mo 6 days per week. Tapos, run ka ulit ng Monday to Saturday. So, medyo manual lang, pero kung mas prepare mo yun, okay lang din po. Coach, ask ko lang sana paano i-fix ito. Kung nakailang ulit ako i-click ang messenger, ganun pa din. Sa tatak ng screen, ayaw ma-publish. Kapag hindi natin ma-publish yung ads natin, number 1, may error. Example, nag-run ka ng send conversion bago tayo sa send message. Kapag conversion at wala kang nilagay na website dun sa conversion ads mo, sales campaign, hindi siya maipapublish. Kasi walang website. Requirement yon. Okay? O, hindi ka rin naglagay ng country, targeting. May mga nami-miss tayo na small details dun sa ads natin, kaya hindi siya napapublish. Possible din yung ad mismo. Baka nag-select a post ka, and then yung na-select a post mo is hindi pala approved to run ads. So, try mo mag-create ng ads manually. Kapag send message naman, yun ang mga i-check mo. Nakasend ba siya sa send message? Okay, double check mo kung papunta ba yun sa inbox.
Tapos, check mo lang kung sa location, nakalagay ba yung target country. May audience. Yung audience, optional lang naman. Pero, yung requirement yan, yung ang country, city, basta location, yung tatargetin mo. Hindi pwedeng wala yon. Okay? Tapos sabi niya dito, you can use replies optimization with only ads driving traffic to Messenger. You can use replies optimization. Yeah. Siguro yung mga ano doon, wag mo na siyang i-edit, yung mga default doon. Back to default mo lang. So gawa ka ng panibagong ads, Crown. Discard mo yung recent ads mo. Walang problema doon. Then run ka ng ads. Then sundan mo lang yung process and yung mga default settings. Tapos lagay mo lang yung location, lagay mo lang yung targeting. Engagement kung send message ads ka. Tapos lagay mo yung ads mo. Then publish. May mga small settings kasi doon na kapag na-click natin, like sa manual bidding, kapag hindi ka naglagay ng amount doon sa manual bidding, hindi siya magra-run. Kasi naka-manual bidding ka at hindi ka naglagay ng amount na gusto mong i-bid doon sa ads mo. Ayan. Okay lang naman mag-explore, pero syempre dapat alam din natin yung usually guided naman po ang pag-run ng ads. May mga binibigay naman siyang reason bakit hindi siya nag-run. Okay, sir, ads ko po about sangla. Magkano budget for ads para makakuha ng 100 inquiries? Jepson, para makakuha ng 100 inquiries, number 1, magsaset ka ng tinatawag na benchmark. So usually ang benchmark is, sample is ganito. Meron ako ditong benchmark. Sample natin, benchmark. Para makakuha ka ng 100 inquiries, ganito yung gagawin mo. Jepson, bigyan kita ng idea. Ayan. So, ang metrics na to is naka-send message. Zoom ko na lang. So, kapag 100 inquiries, okay, so dito, maglalagay ka muna ng budget. Okay, let's say ang budget mo is 500. Tapos, ang inquiries mo is 100. Ngayon, ang target mo na metrics na cost per message is CPM. Bibihira na lang po ang nakakakuha nito. Meron mang iba, siyempre. Pero sobrang bibihira na lang. Dati, sobrang daling i-achieve nito way back 2016, 2017. At sobrang daling i-achieve nito. At still, meron pa rin naman. Pero sobrang hirap lang na ma-achieve yung ganyang kababang CPM. So, magsiset ka ng metrics mo dito sa target CPM or cost per message. Okay? So, kung 100 inquiries, let's say, ang target ko na cost per message is 20. Ayan, yung average na usually nakukuha ng mga nag-a-ads na nagsisimula pa lang. Kahit mga matatagal na, talagang nakaka-receive sila ng mataas na cost per message. Set natin sa 20. So, para maging 20 to, babaguhin ko tong leads or inquiries doon na nag-chat. Siguro lagay ko ng 20 or 25. Okay? So, itong naka-highlight. So, ito po, manual ko lang itong nilalagay, guys. Ayan. So, iba kasi yung tracking or metrics na ginagawa ko. Usually, pag nagtatrack ako, daily basis po yan. Ayan, daily. Mapa send message, conversion. Daily ad spent, 20. Disregard na lang po itong nasa baba. Wala yan. So, 500 per day. Then, CPM ko on average, sabihin natin 20 ang nakukuha mo. Then, 25 inquiries lang ang posible na mag-inquire sa'yo. So, hindi lahat ng mag-chat sa page mo is magre-reply after mong replyan. So, may tinatawag ako na engage leads. So, sabihin ko dito, 15 lang po ang nag-reply dun sa nireplyan ko sa page, sa 25. Then, ilan yung na-qualified or ilan yung na-convert ko na sales. Okay, let's say 5. So, ngayon, dadagdagan mo na ngayon yung budget mo. So, yun yung ideal budget based dun sa goal mo na number of inquiries is mag-a-add ka ng budget. So, para maging 100 to, ita-times mo yan sa 4. So, gawin natin 2,000. Let's see kung magbabago yung 2,000. Okay? Tapos, 100. Ayun. Still, yung CPM mo is 20. So, to get yung 100 inquiries, hindi po guarantee to. Parang approximately lang to. Our numbers game. 100 inquiries, you need 2,000 pesos. And ang metrics na babantayan mo at need na ma-achieve mo dun sa ads mo is 20 pesos CPM. Kung maging 10 pesos to, okay yun. Diba? Dadami yung number of inquiries mo. Okay?
So hopefully na-gets mo yon, brother. And nakatulong yung sagot na to sa'yo. Okay, si Jepson. Paano po pag may logo ng online? Kung sarili nyo po yung online store, pwede pong ilagay. Ayan. Coach, ilang araw bago tayo mag-decide na i-continue ba or i-kill na yung ads? Depende po sa budget. Kung nag-budget ka ng 57 per day or 50 o 100 pesos per day, iraran ko siya na hanggang ma-spend ko yung at least 500 pesos. So, 5 days. Depende sa budget na inalat mo. Okay? So, yun yung sa akin. So, parang magte-test ako, ubusin ko yung 500 a day bago ko mag-decide na effective or not effective itong ads ko. Stay or ikikil na natin yung ads. Mag-spend muna ako ng at least 500 per ad set or per campaign. So, ilang araw? Depende yun sa sinet mo daily. Kung isang araw, tapos naglagay ka ng 500, kinabukasan, makakapag-decide ka na. You can decide na po. Kung i-continue mo ba or hindi mo na i-continue yung ads mo. Win. Okay? Ayan. Crown Mateo, try mo rin yung yung objective, baka mali ang objective na napili mo. If send message ang goal mo, use engagement. Pwede din namang sales. Okay, pero try mo muna engagement. Adalia Me, yes, pwede po mag-run kahit affiliate lang. Pwede naman. Pwede naman. May mga nakikita nga ako dito, mga naka-affiliate kay Lazada, kay Shopee, kay Temu, 'di ba? Ang dami nang nag-affiliate. Yun lang, hindi natin matatrack talaga yung tinatawag na conversion. Okay? Siguro mag-run ka engagement or traffic campaign na with affiliate. Tapos make sure na i-check mo lang yung affiliate na pupuntahan dapat related dun sa ads mo. Hindi pwedeng clickbait or ililid mo sila sa iba't ibang website. Okay? Then kung meron mga pop-up dun sa landing page, usually kasi bawal yung pop-up pag nag-click dun sa landing page or sa affiliate link mo. So kung may way or wala sana, mas safe 'yon. Coach, paano po nalalaman kung na-restrict ng FB page or FB account? Yung FB page po, makikita nyo yun na restricted na you can't run ads or you can't boost ads sa page na to. Meron akong ganun na page. Yung isa kong page na J. Gregorio, yon. Tapos ang page na ginagamit ko is yung new page ko. Ayan. So makikita nyo dito, hindi ako makapag-boost ng post. Meron mang lumalabas na boost post pero hindi po yon magpo-proceed kapag sinubmit mo. Okay, basta pag may nakita ka na hindi ka makapag-boost dun sa page mo, restricted yan. Okay, makikita sa page settings kasi status parang walang ganun eh. Hindi nilalagay ni Facebook. So pakita ko po yung page ko na to. Isang page ko na restricted. And i-check natin yung kanyang status. Okay? Pakita ko lang po. Ayan. Yung isang page ko na to, ayan, is restricted to for ads. Ito yung unang-una kong page na nakapangalan sa akin. Meron din akong isang page, yung Coach J. Yun yung ginagamit ko sa pag-run ng ads. So dito, makikita mo, kapag kinilik ko to, hindi ako makakapagtuloy. Boost post. Kasi nga, yung page na to is restricted. Yung ad account ko hindi restricted, kaya may boost post. Okay? So, hindi siya magtutuloy. Ngayon, check natin yung settings. Tapos, check natin yung tinatawag na page details. I think dito yon, about. Parang page status. Saan ba yun? Puli dito yon. Okay, balik tayo sa settings. Then, search natin dito yung status. Ito po. Page status. View. Ayan. Page has no issue. Ayan. Minsan may mapapansin kayo, coach, wala naman pong issue dun sa page ko. Yes. Pero, restricted siya. May mga ganon. Ayan. Wala akong makita dito na this page you can run ads using this page. Pero kapag nilagay mo na siya sa ads manager,
sinelect mo na yung page na to, dun talaga lalabas na this page not allowed to run ads. So, hindi sa lahat ng kahit naka-check pa yan, ayan. So, makikita nyo talaga, mabe-verify nyo na hindi kayo makakapag-run ng ads kapag dinaan nyo sa ads manager. Nakalagay nga dito, no restriction, okay naman, page health, di ba? Pero kaya, yun, meron akong backup page. Okay? Alright, next question. April M, nasagot na natin yung katanungan mo. Ayan, nandito na yung mga viewers natin, nakabalik na. Kanina nawala eh. How to make multiple ad creative in one campaign? CBO po ba or ABO? Last time po kasi CBO, malaki CPM. Campaign Budget Optimization. Chris Flores, kung malaki ang CPM na nakuha mo doon sa pag-run ng CBO campaign mo, try yung ABO. Okay? So, mga hindi nakakagets, ad set budget optimization. And yung isa naman is campaign budget optimization. Okay. How to make multiple ad creative in one campaign. Kung familiar kayo dun sa training ko or topic na 3x3, pwede yun. Yun yung ginagawa ko. Pero meron din akong isang tinetest na bago, which is 3x5. 3x3, familiar kayo dun. Pero meron ding 3x5. Actually, yung ginagawa ko dyan sa 3x5, ganito lang po. Ayan. So, ito si campaign. Let's say, ito yung campaign natin. Ito yung tawag na campaign. Yan po. Sabi nga natin sales. Sales campaign. Ba't ganun? Ang laki ng ano nito. Tapos, sales campaign siya. Okay. Ayan. Tapos, dito, nandito na yung ad set. Okay? Ad set. Okay? Tapos, nandito na yung ibang ad set. 3. Pwede rin naman 1 ad set. So, ad set 1, 2, and 3. So, ang CBO po, usually, kapag naglagay tayo ng budget dito at chinek natin yung campaign budget optimization dun sa pag-run ng ads, dito tayo nagsiset ng budget, let's say, 1,000 per day. So, si sales or yung campaign na po yung magdi-distribute ng budget. Yun yung CBO. So, ngayon, yung tinatawag na ABO, dito tayo, ito yung typical na, dito talaga tayo nag-aalat ng budget. 300 a day, 300 a day, 300 a day. Ngayon, yung 3x3, meron dito tinatawag na 3 creative. Parang bilog-bilog na to ha. So, ang ginagawa ko, bago kong tinetest, naglalagay ako dito ng 5 creatives. Sa isang ad set, merong 5 creatives. So, mas natutulungan natin si Facebook to optimize our ad set. So, hindi po yung para-parehas na post. Hindi yan select a post. Yan. Magkakaiba to. Ayan, magkakaiba to. Iba to. So, pwedeng photo, pwedeng video, or video lahat. Ayan. So, yun yung tips na pwede kong ibigay sa iyo, Chris, kung magte-test ka lang ng ABO. Test, ang approach na to is 3x5. And I highly recommend to use ad set budget optimization or ABO. Hopefully, Chris, ma-apply mo to and medyo magte-take ng time kasi magkikreate ka ng 5 creative. Pero okay yun. Mas okay yun. Alright? Next question po, may ads po ako na set up na mataas daw po ang CPL, cost per lead. Ayan, so hindi nakakaalam, cost per lead. Paano po ba ito para bumaba? So, meaning ang ads mo is nag-run ka ng lead ads. Okay, tama? Kasi cost per lead. Pwede rin namang sales campaign, then meron kang landing page, may opt-in ka, and then sa opt-in mo, ang tinatrack mo na events is lead. Cost per lead. So, depende sa objective, is meron ding kakayahan na i-track ng sales campaign yung cost ng per lead. So, ano po ba yung, pero same lang naman yun. Yung tip na may ibibigay ko sa'yo, kung mataas yan, 'di ba? Ang una mong titingnan kung nasa website sila nagbibigay ng contact information nila, make sure na bantayan mo yung conversion rate ng funnel mo, ng opt-in page mo. Yun yung una mong titingnan.
Kasi doon sila bumabagsak pag nag-click sila ng ads na doon sa landing page. Check mo yung conversion rate. Kapag hindi pasok sa industry rate like 20% para sa akin, yung conversion rate mo, kailangan mo meron kang something na gagawin doon sa opt-in page mo. Okay? Ano yung magic? Something na gagawin like, ano ba yung pwede mo ma-improve sa landing page para mag-increase yung conversion rate niya? Diba? So, yun. Papakita ko yung isang ano ko. Hopefully, nakikita ko dito. Ayan. Meron ako ditong isang campaign which is ang nag-register dito is eto, ipapakita ko lang. Hindi ko na ipapakita lahat pero screenshot lang. Landing page po ito. And then sa landing page ko, merong 4,000 people and then 1,000 opt-in. So, based dito sa metrics ko, meron siyang 24% in total o all in all. Pwede namang all in all i-breakdown mo. Monthly, weekly, daily, pabago-bago yan. So, try mo yung weekly, monthly, and all time dun sa metrics ng, depende sa software na ginagamit nyo po. Ano namang software yan. Usually may metrics naman lahat yan. So, ang opt-in page registration conversion rate ko is 24%. So, mataas siya. Pasok siya dun sa industry rate na gusto ko or sa benchmark na gusto ko. Okay? So, yun yung una mong i-check. Kapag okay naman, ang taas naman, Coach J. Tapos, ang mahal ng cost per lead. Doon ka na ngayon mag-check sa ads. So, ang ads mo, i-check mo na ngayon yung baka mababa ang CTR, baka mataas ang CPM, yung cost per mile, magkano yung charge sa'yo. Baka yung reach is very limited. Sobrang highly targeted, sobrang precise yung target mo. Like, 100,000 lang pala yung na-target mo na people, less than 500K. So, start ka sa 1 million plus yung target audience size mo para mas malaki rin yung reach or impression na possible na makuha niya, mapakitaan. Kasi the more na piniprecise natin yung ads natin, like, sobrang defined, like 100,000 na lang, 200,000 na lang, umasa ka na mahalang ads, cost, limited din yung reach na makikita nyo. Okay? So, paano ko mapapatunayan nyo na ganun siya? So, punta tayo sa Ads Manager para meron naman tayong quick demonstration about dun sa ano natin. So, punta lang ako sa Ads Manager ko. Pwede nyo rin itong i-try later. And, mag-open lang po ako ng campaign. Ayan, sample campaign. I-click ko lang itong campaign. Ayan. Tapos, siguro, sales na lang. Ayan. Sales campaign. I'll do it manual. And then, ipapakita ko po sa inyo sa screen. Ayan, mag-share ako ng screen. Okay. So, dito. Go to ad set. And then, dahil sales to, website, let's say website ang gagamitin natin. Conversion events, let's say purchase. Okay. So, ito po yung total population sa Philippines na gumagamit ng Facebook. Hindi po yan lahat active. Ayan, 105 million people. Ganun karami yung audience size dito sa Philippines. So, parang ito na yung ano mo, yung survey. Ito na pala yung population. Approximately, yes, kasi alam ko 100 million na tayo plus. So, hindi lahat users ng Facebook. Siguro, verified dito, baka ito lang eh. Ayan, yung 20 million, baka mga dummy or multiple accounts na yun. Okay, so ngayon, very broad. Nakita nyo po, 19, okay? Nakita nyo dito sa side, pakita ko lang po. 19,000 to 54,000 daily reach. So, nakadepende rin yung reach na to, estimated sa budget. 1K natin. 23,000. Ngayon, ipiprecise ko to guys. And, Philippines lang. Tapos, maglalagay na ako ng audience targeting. And, let's say, gamit ako ng demographics. Let's say, ang target ko is educational level. Let's say, educational level, let's say, mga doctorate. Okay. So, nung sinearch ko yung doctorate, meron lang palang 12,000 to 14,000 people na nagsabi na doctorate sila. Yung iba kasing Facebook users, hindi nila dinideclare na doctorate sila.
yung level nila. So, paano to nakukuha ni Facebook? Ito po yung nilalagay natin kung saan tayo nag-aral, college na ba tayo. So, alam ni Facebook yung demographics natin. Pero hindi lahat nag-declare. Sabihin natin, kalahati lang to sa mga nag-declare. Ganito po ito yung usually nangyayari. We recommend trying to avoid getting zero. So, anong recommendation niya? Expand your audience. Kapag pinagpatuloy mo na sobrang specific ng audience mo, expect mo na ito lang yung makakakita. So, 1,000 mo, 2,000 people. Di ba? Anong binago natin? Naglagay lang tayo ng audience. Okay, ngayon, kung tinanggal ko yung audience, 23,000. Okay, so paano ba yung audience? So ngayon, ang suggestions ko is 500 to 1 million plus. Okay? So let's say, yun kasi depende naman sa target natin. Sobrang specific naman ang offer natin. So let's say, ano na lang, meron kang agency, and then yung agency mo is, ang market is nagsiserve kayo sa mga people na merong nasa beauty product. Okay? So, paano natin malalaman na yung audience ko para to makita to ng mga merong beauty product? Okay? Page admin. Okay? Health and beauty. Click mo to. Then merong 1 million. Ito sobrang good numbers na to. Nasaan na siya? Nasa gitna siya. Ayan, nasaan na siya? Nasa fairly broad. Ito na kasi yung broad. Nasa gitna. Specific. Ito naman. Parang fair na siya. So, 800,000 to 1 million, okay yan. So, kahit papaano still, malaki pa rin yung reach natin. Kasi kung hindi tayo maglalagay ng audience, yes, doble. Pero, hindi na parang nagta-target ka na sa kung kani-kanino. At least ito, sobrang precise ng targeting na to. Siyempre, mag-a-add ka pa dyan ng age. Ayan. 18 to 50. Gender. Okay, sino ba yung mga kadalasan, yung mga women, yung mayroong mga nag-handle talaga ng mga health and beauty product, pero hindi sa lahat. Meron din mga men talaga na mayroong business na beauty product. Pero kadalasan, mga women yan. So still, 500 pa rin. So, good pa rin po ako. So, from 1 million, naging 500,000, pero sa reach, hindi naman po nagbago. And dito sa conversion, ito parang estimated lang po ito. Ayan. So, dito kayo mag-check sa reach. Okay? Kasi maraming reach yung nakakakita. Okay? Learning ba? Nakuha ba yung idea na yung paano magagawa? So, yung nagtanong na yon is ang nag-question na yon, wait lang, balikan ko lang. Ano kasi, Chinese or Korean yung ano niya, parang Japanese. Ano po yung name niyo, ma'am? Paano daw mapababa yung CPL? Ayan. Na-share ko lang naman to. Okay? Sir, gumagamit po ba kayo ng FB ads ngayon po ang gamit ko? Hindi po ako, kahit wala po akong ads manager app sa cellphone. So, ayoko makita kung mataas yung ad cost ko. Or ayoko rin maggalaw ng ads ko using my cellphone. Kasi usually, iba-iba kang location, ibang IP. Usually, kapag nakakonect ka sa ibang mga Wi-Fi or travel ka. So, ako, hindi ko naman dinidiscourage na huwag kayo mag-install ng application na ads manager sa cellphone. Pwede naman po. Sa akin lang yun. Mas preferred ko lang po yun. Na mag-check lang ako ng ads manager ko using laptop. Okay? Yes, balik tayo dun sa mga katanungan ng ibang mga community members natin. Sa sales, ako pumasok coach, pero matry ko ang engagement na publish naman. Hindi sales lang talaga. Nag-try din ako kanina sales, hindi naman na-publish. Yes, baka yun po. Baka meron siyang requirements or meron kang na-miss na small settings dun sa sales campaign mo. Tapos, eto, check ko lang dito. Okay, messaging. Okay. Maximize number of conversions. Baka napalitan mo yon. Okay, double check mo lang, brother. And kung send message ka, brother, yeah, engagement pa rin eh. Based dun sa mga research or experience ko lang. Yeah, sales pa rin, okay pa rin naman. Lalo sales, talagang okay na okay kapag meron kang website funnel, ililid mo sila sa sales process. Talagang yung kaagad-agad bibili sila dun sa sa ads mo. Okay. Jepson, salamat po. Salamat din. Question po,
ayaw mag-proceed ng FB ads, nakalagay po image URL should present valid. Yeah. How to fix? Kailangan po yung URL. Baka website URL to or image. Kung image URL, baka palitan mo yung image na yon, mag-re-upload ka kung image ang issue. Kasi bakit image URL? Usually, website URL dapat yun. Thank you, Coach. Suggestible ba gamitin ng existing post sa ads or kailangan talaga ng dart post, yung nagki-create tayo ng ads? Okay, sa mga hindi nakakaalam, ano po yung dart post saka existing post? Parehas lang po yun na content sa ads. Pero by the time na nag-run tayo ng ads, tatanungin ka niya na kagaya nito. Meron siyang question dito na yung ads mo ba is gagamit ka ng existing or magki-create ka ng ad? Kapag use existing, magse-select ka ng post dun sa mga na-post mo sa page mo. Hindi lang sa page mo, pwede rin yung mga ads mo before. Okay? Create a post, parang ganun din. Create new page post. Parang nag-post ka lang din. Okay? Ngayon, ito po yung dart post. Kapag pinablish natin yung ads natin at na-approve, hindi yun makikita sa feed ng page mo. Naka-hide siya. Okay? Pero dito kasi sa process na to guys, sa create ad creation, yung manual process, dito natin nasa-set lahat ng settings na dapat nating mailagay properly. You can change yung call to action, description, you can add multiple headline for A/B testing, 'di ba? You can add multiple primary text, 'di ba? Para mas optimize yung ads natin, and you can change the headline. So, sa akin, I highly recommend every time mag-run kayo ng ads, create an ads, diba? Okay naman, select a post. Pero yung pinost mo, ulitin mo na lang dito sa ad creation. Diba? Basic lang din naman dito yung mag-run ng ads. Mas control mo pa siya and then malalagay mo yung mga tamang placement, okay ba yung picture, align ba, hindi ba siya cropped. Kasi pag sa select a post at cropped yung mga post mo na yon, hindi siya lalabas dun sa mga feed or sa placement sa ads mo. Okay? So, use create ad. Kung nag-ads ka na naman using Ads Manager. Alright? So, okay. May katanungan pa ba? Meron pa tayong last 2 question na sasagutin. Pero mukhang marami pa. Sige, bibilisan ko lang ng konti. Dalia May, thank you Coach. Thank you din po. Welcome. Coach, pag nag-target ka ng particular location tapos na-share ni friends sa ibang location, di ba visible sa other location ng attachment? Sheila, kapag na-share yan, visible yan sa kahit saang location na makikita ng mga friend mo. Kasi share na yon, share post na yon, hindi siya ma-hide. Okay? So, yun, example, nag-ads ka Philippines, tapos yung friend mo, taga Japan. Yes, tapos, nung shinare niya, lalabas yun sa feed niya, and makikita yun ng friends niya na naka-base sa Japan. Okay? Okay. Hopefully, are you learning po? Type nga ng learning, guys, para malaman ko lang kung may natututo ba dito sa ating ginagawa na weekly live Q&A. Type learning. Or I'm learning. Say for example, hindi maganda ang results ng ads 5 days running, 100 pesos daily budget, ABO. Need ko bang gumawa ng bagong campaign with new creative and audience? Or madadala siya if we can increase the budget slightly? Win, kung 5 days, 100 a day, hindi effective ang campaign mo, create new. Ang challenge kasi sa ABO guys, magkikreate ka talaga ng bagong campaign. And ang kagandahan naman sa sa CBO, magkikreate ka ng panibagong campaign. ABO, magkikreate ka lang ng panibagong ad set. Then, magpapublish ka ng new creative. Okay. So, both pwede naman yun. Pero sa akin, yes. Kung hindi effective, in 5 days, gawa ka na ng panibagong setup. Ulitin mo from scratch. Lahat. New creative, new set of targeting, okay, new strategy. Good day, Coach, watching from United States na naka-base sa Laguna. Chikoy Garcia TV. Shout out. Sir, pa-advise po anong goal mo na sineset kung affiliate ang ads mo.
Kung magpo-follow up ka dun sa, kung nag-email marketing ka, Zebek, lead ads. Pwede. Kung nag-email marketing ka. To nurture yung mga, especially kung high ticket ang offer mo. Tapos, wala kang control dun sa affiliate link na provided kung anong company yung pinopromote mo. So, lead. Pwede yun. Kapag traffic naman kasi, hindi quality yung mga traffic na nakakapag-click dun sa affiliate link mo. So, parang sobrang broad nun. Yeah, yun yung isang suggestions ko. Lead ads, hindi traffic. Lead or engagement ads. Tapos, sa send message, dun mo na isi-send yung affiliate link mo. Coach, kung ABO or CBO, gamit mo sabay sa target audience ba is open, not specific, play school, in ads ko, medyo hina-response. Kumbaga, Chari, nagtetest ka, pinagsabay mo yung dalawang setup. Tapos, same campaign. Tama ba? Pwede mo siyang pagsabayin to test. Pero kasi, instead ng pagsabayin mo siya to test, why not test one? Kasi sayang naman, kung effective yung ABO mo, kung meron kang extra budget to test yung dalawang setup, pwede naman. Pero kung same lang kasi lahat ng setup, tapos ang pinagkaiba lang ABO saka CBO. So sa akin, magde-decide na lang ako sa isa. Kung low budget, I highly recommend to start sa ABO, Ad Set Budget Optimization, not CBO. Lalo kung budget mo less than 1K lang, ABO ka muna. Play School A, dami inquiry, mababa conversion. Play School B, halos walang response, the same lang po. Process nila. Yeah. So, anong mas effective? ABO or CBO? Chari. Let us know. Coach, paano i-rerun yung ads na completed na? Change schedule. Crown Mateo. Tapos, add lifetime budget based dun sa schedule na sinet mo. Yun ang challenge kapag scheduled ads or boost post. Diba? I believe boost post, no? Wala silang continuous running. Tama ba? Hindi kasi ko nagbo-boost bibihira. Scheduled ads, no? Pinsa, Carmen, thank you po. Thank you din, Coach Sheila. Learning Coach. Learning, sabi ni Ming, Sheila. Win, Learning Solid. I'm learning. Ayan. So, kahit iba hindi nagtatanong, di ba, natututo. Kasi nakabase talaga yung question nyo dun sa sagot na ibibigay natin. Dami ko natutunan. Si Christina, di ba? Hindi naman siya nagtanong kanina, pero baka first time niyang marinig yung ABO sa CBO, ano bang pwedeng gamitin? Nakakatulong. Coach, naka-DB item kayo? Chiko, hindi po ako nagbibenta ng DB or even branding product. I help people na nasa branding, na may mga brand. But yung mga general, hindi na po. Coach, paano ka nag-scale? Horizontal or vertical? Parehas po, Chikoy. Ginagawa ko yan. At most of the time is adding budget sa panahon sa ngayon, parang ngayong taon. Last year parang more on duplication, yung nag-word sa akin, duplicate ads. Ngayon more on add budget lang. Increase budget. Alright, so yan, hopefully wala nang magtatanong. Nasagot ko po yung mga katanungan nyo. Kung meron man akong hindi nasagot na katanungan, sasagutin natin yan next week sa next live Q&A natin. So guys, maraming salamat po sa pagsuporta dito sa ating live training. And para ma-notify kayo sa mga live training natin, make sure na naka-like kayo dun sa Coach G na page. And also dun sa aking YouTube channel na J Gregorio to support with me sa mga content ko. Kahit like lang and follow sa aking mga like, engage, comment. Pwede nyo na rin i-share yung live na to kung tingin nyo nakatulong to sa inyo or meron kayong community or group or someone na tingin yung makakatulong yung live Q&A na to, you can share po. Feel free to share kasi hindi ko naman to i-take down after ng ating live. Guys, thank you so much and mag-ingat po sa lahat ng pauwi. Hope to meet you soon. Sure, Chikoy. Salamat din, Crown. Thank you, Chikoy. Thank you, Christine. Thank you, Christina, Mitch, and Win, Pinka, Sheila, Ming. Hindi ko na mababanggit lahat ng pangalan nyo. Maraming salamat and mag-ingat kayo palagi. Bye-bye!